Paano gawin ng 6 trigonometric ratios part number 2? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Now, if you find this video helpful, wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para marami ka pang videos na mapanood at matuto sa mga math lessons. And also, please ipagkalat natin yung Humor PH. Please tell this to your friends, classmates, parents, teachers, titas, titos, para matulungan din natin sila sa mga lessons nila about mathematics. Alright, and without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to continue discussing our topic about the 6 trigonometric functions. Ayan. So kung paano kumuha ng 6 trigonometric ratios. Ayan. So this is part number 2. So yung part number 1 natin, if you want to watch that, and I suggest panoorin nyo muna yon, yung part number 1, and yung about sa rationalization. Dalawang topic ang sinasuggest ko sa inyo na panoorin muna para mag-gets natin yung 6 trigo functions ngayon na topic, and part number 2 na kasi ito. Dito sa may upper right, lalabas dito yung part number 1 ng topic natin about 6 trigonometric functions or ratios. So, please watch that first. And, panoorin nyo rin yung rationalization kasi kailangan natin yan dito. So, baka kapag nag-discuss ako ng rationalization, para makasunod tayo, so you have to watch our discussion about it. Ayan, so let's have 6 trigonometric functions, part number 2. Alright. So, ayan. So, yung background natin about trigonometry. So, sabi natin, trigonometry, mabilisan lang kasi na-discuss na natin ito dati pa. Ito, sa part number 1, discuss ko na ito. Relationship yan ng side lengths, tapos ng angles ng triangle. Ayan, and comes from Greek words, trigon, which means triangle, and metron, which means measurement. And these are the 6 trigo functions. So, namely, kailangan sa ulan natin ito ngayon. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Ganun po siya ba sasauluhin? Pag ganun. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Ayan. Ayan. So, that's for the introduction. Alright. Now, let's discuss the 6 trigo ratios. Ito yan, di ba? Ito yung ating mnemonics na sinasaulo. So, ka, towa, cho, sha, kao. So, sa part number 1, minaster natin yan, sinaulo natin yan. So, ka, towa, cho, sha, kao. 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 So, kaya kailangan sa ulo mo rin yung anim, yung pagkakasunod-sunod. Kasi kung paano to nakasulat, ganun rin yung pag sa ulo natin kanina. Ito ay sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Ayan, so ganun po yun. Now, ito yung na-derive natin last time. So, ang sine theta is opposite over hypotenuse. Cosine theta is adjacent over hypotenuse. Tangent theta is equal to opposite over adjacent. Cosecant theta is equal to hypotenuse over opposite. Secant theta is equal to hypotenuse over adjacent. Cotangent theta is equal to adjacent over opposite. Kaya, nabuo yung mnemonics natin. Yung so, sine, opposite hypotenuse. Ang ka, cosine, adjacent hypotenuse. Ang towa, tangent, opposite adjacent. Ang cosecant ay ang cho, cosecant, hypotenuse opposite. Ang sha, secant, hypotenuse adjacent. Ang kao, cotangent, adjacent opposite. Ayan. So, ito na lang tandaan natin. Wag na itong mahaba na yan. Ito na lang. So, katawa, cho, sha, kao. Ayan. Alright. So, let's find the 6 trigonometric ratios na. Ito yan. So, let's have a right triangle. Ayan. So, itong right triangle, and we have this theta, our reference angle. Let's say we have these values, 1, 1, and square root of 2.
Alright. So last time, sa part number 1, lahat kasi ng values natin din sa right triangle ay considered or part siya ng Pythagorean triples. Ibig sabihin, lahat yun ay whole numbers, yung mga values nila. Ayan. So dito, paano mag-square root na? Anong gagawin natin? So kaya ko nga din sinasuggest yung rationalization kasi magra-rationalize tayo dito para mas maunawaan ninyo, ma-master ninyo kung paano mag-rationalize. So I have separate topic about that. Ayan. If you want to watch dito, sige, ilalagay ko dito yung link. Rationalization, dito sa may upper right. So you may click that. Now, so ang process natin dito, di ba, ang gagawin natin, let's identify first kung ano yung opposite ng adjacent tapos sa hypotenuse. So yung complete detail nito, na-discuss na natin yung una. So ganito yan. So yung hypotenuse muna ang kinukuha. Ang hypotenuse, the longest side of a right triangle. Pinakamahaba. Ito yon. So para malaman din yung hypotenuse, kung saan nakaturo itong pa-box na yan. Ito yan. Kung nasaan nakaturo yung box or kung nasaan yung katapat ng 90 degree angle. Kung ito ang 90 degree, tapat nun yung hypotenuse. That's the square root of 2. So yun ang inuuna natin na hinahanap, yung hypotenuse. Para once we identify yung opposite sa ka-adjacent, hindi tayo malilito. Ayan. Di na natin i-analyze pa yung square root of 2 kasi alam natin na hypotenuse yan. Hindi na siya sasawsaw sa usapan. Now, yung theta dito, ang opposite niya, actually wala tayong problema. Bakit? Yung square root of 2, hypotenuse. Pareho namang 1 yan. So, pwede kong ilagay 1 dito, 1 doon. Kasi pareho namang 1 yung natira eh. Pero, hindi ko hahayaan na ganun ang maging thinking natin. Kailangan kasi alam mo pa rin kung alin dito sa dalawang 1, yung opposite, alin dyan sa dalawang 1, ang adjacent. Ang opposite, katapat. Ang adjacent, katabi. Ulit, opposite, katapat, adjacent, katabi. In terms of our reference angle. So, this reference angle, ang katapat niya na side ay eto. So, this one is our opposite. 1. Tapos, ang katabi nito, eto. Yung katabi niya na side, that's 1. So, that's adjacent. Tandaan po yung idea na yan. Now, let's have our mnemonics. Sokataw ba chosyakaw? Sokataw ba chosyakaw? Paulit-ulitin po yan sa utak para kahit tulog, kaya mong sagutan yan. Kahit tulog, kaya mo siyang ma-memorize. Alright. So, let's solve for sine theta. So, ito, ang pinaikling sine ay ganito. Sine theta. Yung theta, isinasama natin kasi function siya, di ba? In terms of this reference angle. So, yung sine theta natin ay isosolve natin. Alright, so sabi dito, so, opposite hypotenuse. Lahat ng O na makikita mo dito, that's opposite. Lahat ng H na makikita mo dyan, hypotenuse. Lahat ng A na makikita mo dyan, adjacent. So, yung sine theta ay opposite over hypotenuse. Ganyan yan. Now, anong opposite? Ang opposite ay 1. So, check tayo doon. Double check mabuti, baka maduling tayo. Ang hypotenuse ay square root of 2. Baka magkamali tayo ng pagkakalagay. Ayan. So, that's 1 over square root of 2. Now, dito nasisingit si rationalization. Hindi po kasi ito acceptable sa math. Once na yung denominator ay nasa or may radical symbol, hindi yan tinatanggap. So, mamalian niya ni teacher. So, kailangan natin siyang i-rationalize. Ang rationalization ginagamit kapag may square root sa ilalim para maging maayos yung form ng ating fraction, ng ating final answer. So, how do we do that? Kung ano't ano man yung number na nasa ilalim, siya yung multiplier natin. Ito times natin ito sa square root of 2 sa baba, saka sa taas. Again, kung gusto mo ng complete detail dito, watch my lesson about rationalization. So, doon may practice pa kayo kung paano mag-rationalize. So, 1 over square root of 2, again, kung ano man ito, kung ano yung square root na problema natin, siya yung ita-times natin sa ilalim. Tapos, kung ano man yung tinimes mo sa ilalim, make sure dun din sa taas, magta-times ka rin para maging balance pa rin yung dalawa. Ayan, so square root of 2 yan. So, ang nangyari, balikan natin, ita-times natin siya sa, ayan, sa square root of 2, tapos square root of 2. Ayan, tapos, ito, magiging 1 times square root of 2, the answer would be square root of 2. Pero since, ito naman ay parehong nasa square root,
pwede ko siyang ipagsama sa loob ng square root symbol. Ayan. So, ganyan lang mangyayari sa kanya. For some tutorial, makapansin ninyo na tinimes nila yung 2 times 2. Okay yun. Tama yun. 2 times 2 tinimes nila. Okay din yun. Pero sa akin, hindi na. Ang gagawin lang kasi natin dito, sa square root kasi kapag may dalawa or may pair na sa loob, pwede mo na siyang ilabas. So, yung square root of 2, ilalabas na lang natin. Mawawala na yung square root. Sa mangyayari dito, square root of 2 over 2 na lang. Ayan. Pwede ko ba itong ilowest term pa? Hindi na po. Kasi ang square root, kapag divide tas multiply, pwede mo lang siyang galawin kapag may square root ka rin na nakita. So, hindi naman to, wala naman to sa square root. So, no need na yan. So, ito na yung for sine. Square root of 2 over 2. Ayan. So, next. So, for cosine, that's adjacent over hypotenuse. Ayan. That is equal to, ano yan? 1 over square root of 2 din. Ayan. So, kung 1 over square root of 2 din, pareho naman siya ng sine. So, para hindi ka na mahirapan, since pareho naman yung dalawa, kopyahin mo na lang to. Tama? Hindi na tayo mahihirapan, kopyahin na lang natin. Para explain ko ulit para mas tumatak sa inyo kung paano mag-rationalize. Ulit. Ganito. Whatever the number, ano yung number na gusto natin tanggalin? Square root of 2. Siya ang multiplier natin sa baba, saka sa taas. Now, yung 1 times square root of 2, the answer would be square root of 2. Ayan. Hindi ko pwedeng ipasok yung 1 sa loob kasi wala siya sa square root. Ganun po yun. And, yung 2 saka yung 2, pareho na sa square root, pwede ko siyang pagsamahin. Now, hindi ko siya tinimes kasi sa square root naman, kapag dalawa na, kapag pair na, pwede ka nang ilabas. Ayan. So, ilalabas ko na yung 2 dito. Ang nangyari ngayon sa final answer, square root of 2 over 2. No need to lowest term. Ayan. So, that's for cosine. So, pareho naman sila nangyari sa sine. Now, for tangent, tangent is opposite over adjacent. So, ang opposite natin ay 1, adjacent natin ay 1. So, that's 1 over 1. Ano yun? 1 over 1. 1 divide 1. The answer is 1. So, yun po ang for tangent. Now, yung next na set, atong Chosyakaw. Kung tandaan natin last time, ito ay reciprocal lang ng tatlong ito. So, sunod-sunod din yan. Yung so, dun sa cho. Yung ka, dun sa sya. Yung towa, dun sa kaw. So, ibig sabihin yung cosecant, theta, which is equal to hypotenuse over opposite. So, pansin din naman natin dito, di ba? Opposite hypotenuse, dito hypotenuse over opposite. So, ibig sabihin magka-reciprocal. Now, ano ang i-reciprocal natin? So, yun ang question dito. Baka kasi, isipin niyo yung final answer na ito, square root of 2 over 2. Pwede naman. Pero kapag kinuha mo kasi ito, bababa yung square root of 2, tataas yung 2. So, ibig sabihin, meron ka ulit problema. Yung square root of 2 nasa ilalim na, i-rationalize mo ulit. Pero, kapag marunong ka nun, sa dulo, tama ka pa rin ng sagot. Pero dito kasi, since reciprocal, dito naman kinukuha yan, di ba? Dito sa una. So, kung ano yung pinakauna, yung sinubstitute natin dito, yun din ang ilalagay natin na reciprocal niya. So, ibig sabihin, dito tayo titingin, hindi dun sa final answer. Dito kayo tumingin kapag nag-reciprocal. Eto. Yan, 1 over square root of 2. Mas madali pa yan. Tignan natin kung bakit siya mas madali. Ganito yan. Ayan. Di ba reciprocal? Square root of 2 tataas, 1 bababa. Kailangan ko ba mag-rationalize? Hindi. Ang rationalization, once na may square root sa baba, sa taas ay pwede, acceptable, sa baba ay hindi. So, since nasa taas naman yan, so wala naman tayong problema dyan. So, i-simplify na lang natin. Kapag 1 ay nasa baba na, pwede mo na siyang tanggalin. So, the answer would be square root of 2. Ayan. So, unlike dito, kung ang ginamit natin ay ito, magiging siyang ganito, di ba? 2 over square root of 2. So, mapapagod pa tayo dyan. Bakit? Kasi, although tama pa rin ang sagot, i-rationalize mo pa ito hahaba pa yung process natin dyan. Unlike kung ito ang kinuha natin, which is technically, tama talaga ito. So, mas madali tayo. Ayan. So, that's for cho. Next is siya, secant, hypotenuse, adjacent. Ayan. Ang mangyayari naman dyan, ito ulit. Actually, pareho siya ng sagot sa Pareho siya ng sagot dito sa cosecant.
So, square root of 2, reciprocal natin over 1. Square root of 2 over 1, the answer would be square root of 2. Wag na to. Kasi hahaba pa yung usapan kapag ganon. Next, yung cow. Cotangent theta is equal to adjacent over opposite. That would be, kapag nireciprocal mo to, pareho namang 1, edi 1 over 1 pa rin. The answer would be 1. Ayan. So, yan ang complete process. Andyan na yung rationalization. Tapos, ayan, kung paano mag-reciprocal, kung alin yung i-reciprocal natin, kung yung final answer ba o yung pinakauna. Yung pinakauna po. Kung ano to siya ang i-rationalize natin. Ay, sorry. I-reciprocal natin. Alright. So, that's it. That's for example number 1. So, yan ang buong sagot kapag ito ang ibinigay sa atin or hiningi sa atin ni teacher. Ayan. Now, let's have example number 2. Alright, so for example number 2, let's have this triangle. Ayan, and ito ang measurement niya, 2 sa kawan. Now, ano napansin nyo? Sir, paano po yun? Kulang po yung isang side, hindi mo namin alam kung paano gagawin. Ganito yan. So kapag may kulang na side, since right triangle naman ito, so pwede natin gamitin yung Pythagorean theorem. Tama? Para makuha yung side. Di ba ang Pythagorean theorem, ginagamit yun once we are solving for one side of a right triangle. Kung ano man yung side na yon, so, kailangan nating gamitin or magagamit natin yung Pythagorean theorem. So, let's use that muna. Mamaya tayo pumunta sa trig ratios. Ayan. So, ito muna. Solve muna natin yung isang side. So, formula natin sa Pythagorean, c squared is equal to a squared plus b squared. And for the given, kailangan alamin natin kung ano ang hypotenuse, ano ang a, ano ang b. Ang a and b interchangeable yan. So, pwede mong baguhin kung alin ang gusto mo, anong trip mo. Kung anong gusto mo maging A, bahala ka. Kung anong gusto mo maging B, bahala ka din. Kasi at the end, pareho naman tayo na magiging sagot. Now, pero ang C, hindi yan pwedeng magkabaliktad. Ang C ay C talaga. Ang C ay hypotenuse talaga. Hindi siya pwedeng mawala. So, ang C ay hypotenuse. So, that is the longest side. Yung katapat ng 90 degrees, that's the hypotenuse. So, ibig sabihin yung hypotenuse ay 2. So, this is letter C. Then, ito ang gagawin kong A, tas ang B ang gagawin kong unknown. Or, kung trip mo nga na gawin itong B, gawin itong A, okay lang. Ikaw bahala. Alright. So, now, isulat natin ito sa mga given. As a given natin, A is equal to 1, B is equal to question mark, C is equal to 2. Alright. Then, let's have the solution. So, ang solution, copy the formula, then substitute lahat ng nasa given. So, yung C ay magiging 2 squared. Make sure nasa parentheses. Ayan. Tapos yung A, naging 1. Ayan. Tapos make sure nasa parentheses. Plus B squared. 2 squared, that means 2 times 2. So, dito nagkataon na pwede itong i-times. Pero hindi yan talaga yung concept nun. Sa idea niyan, itong 2 na base natin, ito times sa sarili niya. So, that's 2 times 2. So, the answer would be 4. So, eto, hindi yan 1 times 2. Ito ay times mo sa sarili. 1 times 1. The answer is 1. Plus b squared. Now, kailangan matira yung b squared sa isang side. So, dyan na lang yan. Relax lang yan dyan. Yung 1 ililipat natin sa kabila. So, kapag naglipat siya, dumaan siya sa equal symbol, magma-minus na siya. Diba? Transposition, nagiging minus yan. So, magiging siyang 4 minus 1 is equal to b squared. So, naging minus siya kasi plus siya dito or positive siya dyan. So, kapag lumipat kasi transposition method, nagbabago ng sign. Next, 4 minus 1, that's 3. Tapos b squared, bring down lang. Now, bakit walang plus ito? Kasi positive. Ayan, no need. Hindi na siya nilalagay kasi positive naman eh. Okay na yan. Automatic na positive. Alright. Now, para mawala yung square dito, di ba, ginagawa natin, ni-square root natin pareho. Sa left, saka sa right. So, yung square root of 3 is equal to square root of b. So, kung kanina ganito siya, i-square root mo lang siya. Now, ang mangyayari naman dito, ito ay magiging b na lang kasi i-divide mo to sa 2 eh. So, divide by 2, the answer would be b raised to 1 or just b. Tapos, yung 3, square root of 3, ganun lang. Ito, kasi hindi na siya pwedeng masimplify, hindi na siya pwedeng lumabas. Ayan, so, ayan, ibig sabihin, yung b natin dito ay square root of 3. Ayan. Or, eto, usually sanay kasi tayo na yung unknown ay nasa left. So, ginawa ko lang siya, inayos ko lang.
pero pareho lang din yan ang ibig sabihin. Kung ito ang final answer mo, tama yan. Kung ito din, tama din yan. Alright. So, ipalit natin yan dito sa B. So, anong nangyari? Yung B natin, square root of 3 na. Kompleto na. Okay na. So, kung kompleto na, pwede na natin makuha yung 6 trig ratios. So, let's have opposite adjacent hypotenuse. Hypotenuse muna. 2. Katapat ng right angle, sorry. Katapat ng right angle, yan yung 2. Next, opposite. In terms of this theta, this reference angle, opposite niya is square root of 3. Ayan. So, dito ang square root of 3. Tapos, adjacent, ang adjacent niya ay yung 1. For our mnemonics, we have SOHCAHTOA CHOSHCAHTOA. SOHCAHTOA CHOSHCAHTOA. Alright. So, now, let's have sine, opposite over hypotenuse. Then, substitute mo lang. Opposite ay square root of 3. Tama? Hypotenuse ay 2. Kailangan ka bang i-rationalize? Hindi. Kasi nga po ang rationalization kapag lang yung square root ay nasa ilalim. So, wala naman siya sa ilalim, so okay yan. Let's go to cosine theta. Adjacent over hypotenuse. Adjacent natin ay 1, hypotenuse natin ay 2. Ayan, so 1/2. So, okay na yan. Next, TOA. Opposite over adjacent. Square root of 3 over 1. Ayan, kailangan ka bang i-rationalize? Hindi na. Ang rationalization, once na nasa ilalim, yung square root. So, wala naman sa ilalim, so wala tayong problema doon. So, ilo-lowest term ko pa to. Simplify ko pa yan. Ang 1 kasi kapag nasa ilalim, pwede nang tanggalin. Pero kapag nasa itaas, katulad nito, nasa itaas yung 1, hindi mo siya pwedeng tanggalin. 1/2 talaga yan. Pero ito, pwede mo siyang i-simplify as square root of 3. Next, let's have the cosecant theta, the CHO, hypotenuse over opposite. So, ito ay reciprocal nito, di ba? Alam natin yan. So, magiging siyang 2 over square root of 3. Ayan, 2 square root of 3. Now, tanong, pwede ba siyang i-rationalize? Yes. Kasi nasa ilalim yung square root. Hindi yan acceptable kasi nasa ilalim yung square root. So, ang mangyayari dyan, ito times natin sa square root of 3, square root of 3. Kung ano ito, yun yung multiplier natin. Kung ano lang yung radical symbol, yun lang yung multiplier natin. Yung nasa loob ng radical symbol. Square root of 3 times square root of 3, tapos ito, square root of 3 rin sa taas. Then, mangyayari dyan, ito, sa labas lang yan, magta-times lang to, magkatabi lang yan dalawa. Pero ito, parang square root, pwede kong pagsamahin yung 3 saka yung 3 sa loob. Ganito po yung ibig kong sabihin. Since yung 2 ay wala sa square root, hindi ko yan pwedeng ipasok doon sa loob. Since ito ay parehong may square root, pwede kong ipasok yan pareho sa loob ng iisang radical symbol. Ayan. So, kaya hindi ko na tinimes yan kasi ilalabas natin ang pair. Diba? Yung magkapareho, ilalabas na natin dito sa ating radical symbol. So, magiging 3 na yan. So, sa iba nga, ita-times nila yan, tapos ilalabas. Okay yun. Tama din yan. So, 2 square root of 3 over 3. Pwede ka pa ba itong i-lowest term? 3 saka 3. Kasi divisible sa 3. Hindi po pwede. Again, ang square root, kapag divide and multiply, sa square root mo lang yan pwedeng galawin. Sa square root mo lang siya pwedeng i-simplify. So, ibig sabihin, ito lang, yung 2 saka yung 3, pwede pa ba? Hindi na. Kung hindi na, final answer na yan. Ito. Next, secant theta. So, this is from cosine. So, hypotenuse over adjacent. So, that's 2 over 1 kapag nireciprocal natin ito. 2 over 1 nasa ilalim na yung 1. Pwede ko bang tanggalin? Pwede. So, that's 2. And last number, cotangent theta. Dito naman yung sa tangent ko kunin. So, yung square root of 3, bababa. Yung 1 tataas. Reciprocal lang natin. Alright. So, this will have, or since may square root dito, so, i-rationalize natin yan. So, ito ay square root of 3. Ito ay square root of 3. So, 1 times square root of 3, the answer is square root of 3. Tapos, ang 3 dito, saka ang 3 doon, pwedeng magsama kasi para silang may square root. Ayan. So, we have square root of 3 over 3. Lalabas na to kasi partner sila. Pero isa lang kapag lumabas. Alright? Hindi na yan pwedeng i-lowest term kasi wala namang square root yung 3, so that is now the final answer. That is now the complete values of our 6 trigonometric ratios. Alright. So, ganun lang po
ang gagawin. Dito naman, kapag kulang ng isang value, kailangan mo na siyang isolve bago mo masolve lahat ito. Alright? So, that's it. Ganun po ang pag-solve ng 6 trigonometric ratios once na may square root na. Alright. So, pareho pa din, kagaya ng number 1, part 1, kaya lang may rationalization na tayo dito. Alright. Now, it's your turn to answer. Kayo naman. Let's have our humor drill. Find the 6 trigonometric ratios of this given triangle. Alright. I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Let's answer our humor drill. So, let's see how you did. So, ito yung ating given, 4 and 6. So, anong unang gagawin natin? Kulang kasi Pythagorean theorem muna. So, let's have the formula of Pythagorean theorem. C squared is equal to A squared plus B squared. Then, for the given, of course, kailangan alam natin kung ano yung mga parts. So, ito ay hypotenuse. So, ito ay C. So, alam natin agad na ang nawawala ay hypotenuse. Tapos, alin dyan ang A, alin dyan ang B, 4 or 6? Sir, nahihirapan kami kung ano ang A, ano ang B. Actually, kahit alin dyan. Gagawin ko tong A, gagawin ko tong B. Sir, nabaliktad po yung pagkasagot namin. Ginawa po namin B ito, ginawa ko tong A. Again, pwede yon kasi interchangeable yung dalawa. Pwede mong gawing B yan, pwede mong gawing A ito. Okay lang yan. Ito yung C, unknown. Nawawala siya. So, ang A ay 4, ang B ay 6, according dito sa ating label. Tapos C is question mark. So, for complete solution, write where is the formula. Then, substitute lahat. Make sure nasa parenthesis yung mga values na ilalagay natin. So, naka-parenthesis yung 4, yung A, tama. Naka-parenthesis yung 6 dun sa B, tama naman. Alright. So, yung C squared is equal to 4 squared plus 6 squared. Hindi yan 4 times 2, hindi rin ito 6 times 2. Ita-times ito sa sarili. Ibig sabihin nito, i-times down ni 4 yung 4 sa sarili niya. So, ang mangyari dyan, 4 times 4 is 16. At then, 6 times 6 is 36. Ayan. So, 16 plus 36, the answer would be 52. Tapos, ayan na. So, isang number na lang ito. Pwede ko na siyang i-simplify pa. I-square root ko lang yung dalawa. Square root of C squared is equal to square root of 52. So, ang square root of C squared is C. Ayan. So, mamaya pala yan. So, square root of C squared is C. Pero ito, isi-simplify pa natin. Baka kasi pwede pa siyang ma-simplify. So, ganito yan. So, yung 52, try natin na i-simplify pa. Paano yung process natin? So, let's do the prime factorization. Yung 52, pwede siyang 2 times 26. Yung 26, pwede ko pa siyang pahabain or ihiwala, i-factor pa into 2 times 13. Yung 13 ba pwede pa? Hindi na. That's 1 times 13 na kasi. Ito hindi na rin, 1 times 2 na yan. Ito hindi na rin, 1 times 2 na rin. Ayan. So, pwede ko nang, ibig sabihin pala nun, yung 52 ay pwede kong gawin ganito. 52 is equal to 2 times 2 times 13. Alright. Ito yun, yung mga nasa dulo, pwede kong i-multiply, ang magiging product natin nun ay 52. Tama yan. So, ang gagawin natin dito, yung 52 na nasa loob, ilalagay natin yung 2 times 2 times 13. Ayan. Ayan. So, yung C, nawala na siya sa square root, naging C na lang. Kasi itong 2 dyan, na-divide sa 2. Kung ano kasi yung nandito, square root kasi yan. So, 2 divided by 2, the answer would be 1. C raised to 1 or just C. Ito naman, ipapalit ko, pinilit ko na yung 2, 2, taka 13. Tama? Nandyan na siya. So, ang mangyari dito, kung ano, wait lang, kung may partner ka na nakita, dalawang 2 na nakita, pwede kong ilabas yan sa square root symbol. Pero isa lang yan kapag lumabas. Pero yung nasa loob, dyan lang yan kasi wala yung partner yung 13. So, dyan lang siya sa square root. So, ganito yung magiging form ng sagot natin.
2 square root of 13. Yung 2 nasa labas na, kasi partner yan, pwedeng lumabas sa square root. Pero yung 13, dun lang siya sa loob. So, that's for letter C. So, pwede ko nang ipalit yan dito sa letter C na value. So, ilalagay natin yung 2 square root of 13 sa letter C. Tapos, kompleto na. So, proceed tayo sa 6 trigo ratios. So, adjacent, opposite, saka hypotenuse. Opposite, adjacent, hypotenuse. Hypotenuse muna. So, that's the angle or the side opposite this 90-degree angle. Kung saan nakaturo ito, yun yung hypotenuse. So, that's 2 square root of 13. Now, alin dyan ang adjacent, alin dyan ang opposite? Ito ngayon ang opposite. Tapat. Tapat ng reference angle. So, that's 6. Etong adjacent, yung 4. So, mnemonics natin, ano nga po yun? Pakibanggit nga. Go. Alright. Sokoto wa choshakao. Sokoto wa choshakao. Ayan. So, ang mangyayari dito, sign muna. Opposite over hypotenuse. 6 over 2 square root of 13. Tama? Opposite ay 6. Hypotenuse ay 2 square root of 13. Now, simplify muna natin yung 6 saka yung 2 kasi pwede siyang lowest term. So, that's 3 over 2. Diba? Pwede ko kasi itong i-divide sa 2. The answer would be 3. Pwede ko itong i-divide sa 2. The answer would be 1. Ayan. So, ang nangyari, so since naging 3 na yan doon sa taas. At naman, 1 times square root of 13, naging square root of 13 na lang. Alright. Tapos, acceptable na ba na may square root sa ilalim? Hindi pa. So, kapag hindi pa yan acceptable, i-rationalize natin. So, times, kung ano man itong nasa square root, ito times natin yan. Square root of 13 saka square root of 13. Then, yung 3 saka square root of 13 hindi pwedeng magsama. Pero yung square root of 13 saka square root of 13, pareho, pwede yung magsama sa loob. Kasi parang nasa square root, nasa iisang radical na lang. Ito wala sa square root, ito nandoon sa square root, so hindi yan pwede magsama sa loob. Now, may pair na tayo dito sa loob ng square root, so pwede ko siyang ilabas dito. Tama? So, ganito ang mangyayari. 3 square root of 13 over 13. Hindi na ito pwedeng i-simplify kasi nga po, nasa square root ito. Hindi yan pwedeng galawin. Kapag divide and multiply, kung square root yan, kailangan makahanap ka rin ng square root pa. So, wala na naman. Pero yung 3 saka 13, pwede ka ba siyang i-lowest term? Hindi na. Parehong prime na yan eh. So, okay na yan for sine. Next, let's go with cosine. Ito na. So, tapos tayo dito. Tapos tayo, ito naman. Adjacent over hypotenuse. So, that is 4 over 2 square root of 13. Adjacent over hypotenuse. Simplify muna natin ito. Yung 4 saka yung 2 kasi pwede siyang lowest term into 2 saka 1. By the way, if ever, sir, paano yan? Ginawa po namin siya sa dulo, yung lowest term, pero pareha pa naman ang sagot. Tama din yun. At ginagawa ko lang siya sa una para at least mababa na yung mga values na may encounter natin. So, the answer would be 2 over square root of 13. Naging 2 na to. 1 times square root of 13 is square root of 13 din. Ayaw natin ng mga radical symbol sa ilalim. So, times square root of 13, square root of 13. Then, hindi ito pwede magsama. Ito pwede magsama. So, we have 2 square root of 13 over, ayan, pinagsama sa loob. Bakit nga po? Pareho kasi silang nasa square root. Ito ay hindi pwede magsama kasi walang square root yung 2. Alright. So, yung 13 na dalawa, pwede kong ilabas yung isa. Alright, dito. Ganito yan. So, 2 square root of 13 over 13. Lalabas na yung isa, naging 13 na lang siya. Ayan. So, 2 saka 13, hindi na siya pwedeng ma-lowest term. So, yan na yun. Ayan. So, ito wag mo yung papansinin kasi wala na namang ikaw nakikitang square root sa kahit saan dyan. Next is have the tangent theta. Tangent theta naman, that is opposite over adjacent. So, we'll have 6 over 4. So, 6 over 4 natin dyan ay nilolowest term pa natin. So, yung 6 saka yung 4 kapag nilowest term natin, divisible yan pareho sa 2. So, the answer would be 3. Tapos, ito, the answer would be 2. Ayan. So, kapag nilowest term, the answer would be 3 over 2. Ayan. So, we're done with TOA. Let's go with the cosecant. Cosecant. So, cosecant is hypotenuse over opposite. So, ang mangyayari naman dito natin yan kukunin. So, tatanggalin ko muna yung mga nakaharang dito. Ayan. So, dito yan sa una kukunin, hindi doon sa final answer. So, since si cosecant ay reciprocal nitong sine,
Ayan, ito. Reciprocal siya nito. So, pwede kong baliktarin ito. Magiging siyang 2 square root of 13. Tataas ito. Bababa yung 6. 2 square root of 13 over 6. Tapos, ilo-lowest term ko na lang. So, lowest term, ito ay magiging 1 kasi divisible by 2, divide by 2. Ito ay magiging 3. Ayan. So, the answer would be square root of 13 over 3. 1 times square root of 13 ay square root of 13. Tapos, 3 na yung nasa ilalim. Ayan. Next is secant. Hypotenuse over adjacent. Ayan. So, the answer would be, ito naman, dito tayo titingin. 2 square root of 13. Tapos, over 4. Magre-reciprocal lang yung dalawa. Tapos, divide ko to by 2 kasi parang silang divisible by 2. The answer would be 1 dito. Ito ay magiging 2. Tama? So, magiging siyang 1 times square root of 13, that is 13. Then, yung 2, 2 na lang siya sa ilalim. Final answer na yan. Then, last number for tangent. So, sa tangent, tatanggalin ko din ulit yung mga nandito. Ayan. So, dito natin yan kukunin. So, that's 4 over 6. Cotangent theta. Adjacent over opposite. So, that's 4 over 6. Ilo-lowest term na lang natin. So, divide this by 2. Divide this by 2, yung GCF nila. The answer would be 2 over 3. Or 2/3. Ayan. And that is now the final answer. So, ayan yung kompleto na 6 trigonometric ratios ng ating triangle na given. Alright. So, let me know kung nakailan kayo sa comment section. Thank you so much for watching. If you've learned a lot today, and I want to see you in the next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed this video. And please, wag na wag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell. Alright. And don't also forget, this is my reminder to you. Ikaw mismo, yes, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.